Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So inshallah dadakuhan natin ang pangatlong pangyayari sa Battle of Mustalik o pagsalakay sa Banu al-Mustalik. Gaya ng sabi natin nakaraan, isang napakagandang pangyayari at isang hindi magandang pangyayari. Ang napakagandang pangyayari ay nakubkob, nalupig na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang lugar na Banu al-Mustalik at nag-embrace itong si Juwairiya na naging asawa ng prophet sallallahu alaihi wasallam, at dahil dito sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-embrace ng kanyang ama at nag-embrace ang mga tao sa kanilang lugar. At ito ay malaking pagbibigay ng pagpapahina sa lugar ng mga Quraysh. So malapakagandang pangyayari yan in Battle of Mustalik o pagsalakay, paglusob sa Banu al-Mustalik. Ang pangalawa ay natapik natin nung nakaraan, yaong mga gawaing pang-aalipusta, mga salitang masasakit na ginawa ng mga hipokrito, especially ang kanilang founder na si Abdullah Ubay bin Salul, no? At ito naman ay almost nagbalik din ang masamang mga salita na ito ni Abdullah Ubay bin Salul sa kanya nang malaman ito ng mga tao at na-reveal ang kanyang kasinungalingan, maging ang kanyang mismong anak ay nakahandang patayin si Abdullah Ubay bin Salul dahil sa ginawa niyang mga masasakit, maanghanghang na mga salita patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this day, dadako tayo sa Hadithul Ifk. Hadithul Ifki, ito yung ibig sabihin ay ang istorya na ito ay tanyag na kasaysayan na nangyari kay Aisha radiyallahu anha, yaong pagkakalat ng maliw ng mga hipokrito na siya ay nakiapid. Remember, may asawa siya dito, hindi sapat sabihin natin na siya ay nangalunya. Kung saan ang nangalunya, ang kaparusaan ay latigo lamang, samantalang ang nakiapid ay stoned to death. So dahil dito ay asawa niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay inakusahan siyang ng mga hipokrito na siya ay nakiapid at naghihintay lamang siyempre ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung ito ay totoo ngang nangyari, naghihintay ng revelasyon, mapatunayan ito o kaya may mga saksi na sasaksing mga Muslim na matapat at mahintatakutin na siya ay gumawang pakikiapid, ay maaaring i-apply kay Aisha radiyallahu anha ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay patayin o parusaan bilang stoned to death. So, ibig sabihin, kung ito ay totoo na ginawa ni Aisha radiyallahu anha, ngunit kung hindi naman, ang balik nito ay muli sa mga hipokrito na ito naman ang talagang magbibigay na ng labis ng kapahamakan sa araw na ito sa papaksain natin sa buhay ni Abdullah Ubay bin Salul. Dahil sa pangyayaring ito, kapag napatunayan na siya ay nagsisinungaling at umimbento lamang ng ganitong salita na nakiapid si Aisha radiyallahu anha, makikita niyo sa kasaysayan, hindi na maiaangat ang kanyang ulo dito para tingnan niya ang mga tao. Kahit na ang kanyang mga kasamahan ay ayaw na itong kinakausap, especially kapag siya nagsasalita, pinatitigil na lamang siya. Kinamuhihan siya, itong si Abdullah Ubay bin Salul, maliban lamang sa iilang mga solid na kanyang tagasunod na mga hipokrito. Marami na rin sa mga hipokrito ang nagalinlangan sa kanya at gusto na rin magpakatotoo sa pananampalatayang Islam. Kaya nung siya mamatay, ay nagpakatotoo na ang lahat ng mga ito na kung saan ay nagkaroon ng alinlangan agam-agam kay Abdullah Ubay bin Salul. Pagkamatay niya ay nagpakatotoong Muslim na sila. Tinanggap na nila ang pananampalatayang Islam nang may katotohanan sa kanilang puso. Paano ba nangyari ang kasaysayang ito na pinagbintangang nakiapid si Aisha radiyallahu anha? So alam natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ito ay nakikipag-jihad, kapag siya ay sumasama, nagkakaroon ng palabunutan ang kanyang mga asawa. Palabunutan. Hindi nagdidesisyon ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kung sinong isasama niya. Makatarungan siya.
sa kanyang mga asawa. Hindi niya ginagawa ikaw sasama ngayon. Hindi niya ginagawa yon para hindi masaktan ang ibang mga asawa niya. Ang ginagawa niya ay magpapalabanutan sila. Of course, kung sinong mananalo, tatanggapin yun ng maluwag na hindi makakasama ang mga iba niyang asawa. So napakagandang ginagawa na estilo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation ay sa digmaan o pagsalakay ng Banu al-Mustalik ay nanalo si Aisha radiyallahu anha. Kaya siya ang kasama niya dito, si Aisha radiyallahu anha. So si Aisha dito ay napakabata pa dito. Almost payat pa siya dito, magaan pa siya, almost 17 to 18 years old lamang according to the report. So ang mahalaga siya ay bata. Kung bagamat ang mga edad na ito ay hindi akma, ngunit ang pinakatama o tumpak ay napakabata pa dito ni Aisha radiyallahu anha. At hindi pa siya masyadong mataba, kundi siya ay slim pa lamang. No? So in this situation, alam natin na sakop nila ang Banu al-Mustalik at pabalik na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamaan pabalik na sa Madina. So sa kanilang pagbabalik ay nagpahinga ang mga ito. Almost gabit araw silang naglakbay, ngunit sa tinding pagod na ay nagpahinga na sila pansamantala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. Si Aisha radhiyallahu anha noon, siya ay nakasakay ng hawda. Mga babaeng kasama nila nakasakay ng hawda sa kamelyo. Ito ay parang mga hijab pa rin sa kanila dahil screen ito. Alam natin hijab is screen. Ibig sabihin parang dalawa ang kanilang hijab dito. Yung suot nila at nakatakip pang mata at nasa loob pa sila ng parang bahay. Parang bahay yun na ipinapatong doon sa kamelyo. That's a hawda. Ipinapasok sila doon, meaning may hawakan yun, bubuhatin, sasakay sa taas ng kamelyo, parang bayon, nandun sila sa loob ang mga babae. That is a hawda. At pagkatapos, kapag nagpapahinga sila, ibinababa yun para makababa o makalabas kung sino man ang nasa tao, ang tao sa loob ng hawda. So, nung sila ay magpahinga na, ibinaba na ang mga hawda ng mga lalaki, ang kanilang kasamang mga babae, kasama na rito si Aisha radhiyallahu anha. So sa pagbaba nilang ito, dumating ang kalikasan ni Aisha radhiyallahu anha at sa panahong yaon, mayroon siyang kwintas na ipinahiram sa kanya ng kanyang kapatid na babae. So ito ay amana na dapat ito'y kanyang pag-ingatan. So nakasuot siya ng kwintas at dinatnan siya ng tawag ng kalikasan. So nang siya ay nakaraos na sa tawag ng kalikasan, bumalik siya sa kanyang hawda. Okay, yung parang bahay na maliit, ipapatong sa kamelyo, sa kanyang paglalakbay, nandun siya, hindi siya nakikita, umulan umaraw man, na ay natatabingan siya. So in this situation, bumalik siya doon. Pero nang mapansin niya, ang kwintas ay nawawala, bumalik siya doon sa kanyang pinanggalingan, kung saan niya idinaos ang tawag ng kalikasan. So bumalik siya doon. Hinahanap niya yung kwintas. So in this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos na aalis na sila upang bumalik na sa Madina. Actually dito ang mga hipokrito ay hindi man sumasabay Kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam medyo nagpapahuli-huli sila dahil sa alam naman natin ang nangyari nung nakaraan, nabalitaan ni Abdullah Ubay bin Salul, yung kanyang sinabi na pinunta niyang Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi niya, palalayasin niya ang palalayasin ng mahina ang isang malakas pagdating sa Madina at inuutos niyang tao na para kayo nag-alaga ng aso na pinakain niyo tapos yan, kayo nang kinakain. So pagdating natin doon, huwag niyo na siyang bigyan, niyo ng pakainin pagkatapos para umalis na lang sila doon. So sabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang malaman niya ito na isinumbong na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinunta niya, sabi niya, hindi totoo sinabi ko yun, wala akong sinabing ganun. Nagsinungaling siya, di ba? Until finally, ay nalaman na na-revealan siya ng mga aya na ito ay kanyang sinabi talaga. Itong si Abdullah bin Salul, kaya nung bago siya makadating sa Madina, bago makapasok ay ayaw siyang papasukin ng kanyang anak dahil nakarating na rin sa kanila. Sa kanyang anak, yung mga sinabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliban lang na pahintulutan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning, medyo nahihiya sila, medyo nakahuli sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Nakahuli sila. Almost minsan, humihiwalay pa nga ng pag nagpapahinga
So in this situation, pabalik na sila, uuwi ng Madina, binuhat yung hawda ni Aisha radhiyallahu anha. Pero alam natin nagbalik siya doon sa kung saan niya idinaos ang tawag ng kalikasan, bumalik siya para hanapin ng kwintas. So ang nagbibuhat kay Aisha radhiyallahu anha, hindi dalawa, hindi tatlo eh. Siyempre dahil ito'y asawa ng sugo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang na lamang pagrespeto sa mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is the mother of faith, maraming nagbubuhat para isakay, para malayo sa maaaring mapinsala itong si Aisha radhiyallahu anha. So binuhat siya, isinakay siya sa kamelyo. So dahil sa mga nagbuhat ay napakarami, hindi lang dalawa, tatlo, hindi nila napansin na wala doon si Aisha radhiyallahu anha. Payat pa siya dito eh. Baga sa hindi nila natansya na walang tao. Maaari siguro, sabi ko, kung hindi dalawa, hindi tatlo, kung dalawa, tatlo lang nagbuhat, baka mapansin nilang sobrang gaan yung hawda, walang tao. Pero sa dami na nagbuhat, hindi nila napansin na wala doon si Aisha radhiyallahu anha. So in this situation, ay umalis na ang mga Muslim para bumalik na ng Madina. So pagbalik ni Aisha radhiyallahu anha doon sa kanyang hawda o saan kung nasa ng hawda niya ang mga tao, wala ang mga tao. Wala ang mga tao, nagulat siya. Of course, pagka ganito, maaaring magpanik siya dito, bata pa siya. Tapos ito'y maaaring disyerto, may mga lobo, mababangis na hayop. So hindi safe ang kanyang sarili. That's why, napaiyak na lamang si Aisha radhiyallahu anha sa ganung posisyon nang nakita niya na wala nang katao-tao doon. At hindi na nagpumilit si Aisha radhiyallahu anha na humabol sa kanila dahil wala na siyang natatanaw. So in this situation, pumunta na lamang siya sa isang tabi at inisip niya na maaaring kapag napansin ang kanyang hawda na walang tao ay babalikan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung saan siya iniwan. So dito ay nakatulog. Pagod siyempre, no? Pagod si Aisha radhiyallahu anha at medyo napaiyak siya dahil sa pangambang may maaaring mangyari sa kanya doon o kaya hindi siya ligtas doon, may maaaring makakitang tao doon na hindi siya kilala at pagsamantalahan siya. Marami ang pumapasok sa kanyang isipan as a natural woman. Siyempre, hindi maaalis yun sa isang tigang na lugar na nandoon ka na nag-iisa. Especially pag sumapit yan ng dilim, lalong magiging iba ang yung pakiramdam sa iyong sarili kahit lalaki ka siguro. Ito, babae pa ito. So in this situation, abang naghihintay si Aisha radhiyallahu anha at nag-aasam-asa na mapapansin ang kanyang hawda na walang tao, ibabalikan siya, nakatulog siya. Nakatulog siya. At mayroon sa mga isang saaba itong si Safwan bin Mu'attal, mahilig matulog to, kasama din sa jihad to eh. Okay, sa Baitul Mustalik. Kaya lang, ito talaga si Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, mahilig matulog. Isang pag ginahantok, mauna na kayo, matutulog muna ako. Parang ganun siya. Palagi itong natutulog, no? Hindi natatakot, sana itong mag-isa eh. Matapang din to eh. So, in this situation, naiwan siya, pagkagising niya ay pupuwi na Madina eh, uwi na eh. So, kahit na mag-isa ka na lang, walang problema, pauwi lang naman eh. So, in this situation, nakita niya si Aisha, radhiyallahu anha, may kamelyo dito si Safwan bin Mu'attal, nakasakay siya ng kamelyo niya. Nakita niya, nakilala niya, ito ang mother of faith of the believers, si Aisha radhiyallahu anha. Napahiling siya, sabi niya, ang asawa ng sugo to, sabi niya. So dahil ito asawa ng sugo at ang hijab dito ay obligatory na, naka-hijab dito si Aisha radhiyallahu anha. At nire-respeto naman niya, hindi niya man to kinausap eh. Hindi niya man to tinitingnan si Aisha radhiyallahu anha. Ang tanging dahilan kung bakit nagising si Aisha radhiyallahu anha, nang marinig niya ang lalaking to, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sabi niya. Narinig yun ni Aisha radhiyallahu anha, may lalaki. So nagulat siya. So yung ibang report naman, sinabi din na, la hawla wala quwwata illa billah. Meaning, walang lakas o kapangyarihan, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanina, inna lillahi, tayo ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, na tayo magbabalik sa Kanya. So nagising siya, narinig niya, lalaki to, boses ng lalaki to eh. Ito yung inaakala niyang maaaring mangyari sa kanya. So, nagulat siya. Pero itong si Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, hindi niya tinitignan si Aisha radhiyallahu anha at hindi niya kinausap. Bagkus, ang tanging sinasabi niya lamang sa kamelyo, umupo ka para pasakilin mo ang sawa ng sugo ng Allah. Hindi, yung kamelyo, nasa tabi ni Aisha radhiyallahu anha, awak niya yung tali, malayo-layo si Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. So, sabi niya,
lumayo ka, umupo ka, pasakayin mo ang sawa ng sugo ng Allah. So in this situation, nakuha yun ni Aisha radhiyallahu anha at siya ay sumakay na at siya'y naglakad si Safwan. Hindi na sumakay ito. Hindi niya tinitignan si Aisha radhiyallahu anha. So siya ay naglakad, hawak niya yung kamelyo, hawak niya yung tali at pabalik sa Madina. At kapag nagpapahinga o tinatawag ang kalikasan ni Aisha radhiyallahu anha, ay nagsasabi sa kamelyo na sa tali, uupo niya para bumaba si Aisha, sa ng kalikasan o gusto magpahinga ni Aisha radhiyallahu anha, ay pinababayaan niya magpahinga sa isang lilim at nilalayo niya kamelyo at lumalayo siya para malayo sa fitna. Natatakot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag si Aisha radhiyallahu anha, halimbawa nagpahinga sa lilim, yung kamelyo alis niya, ilalayo niya. O kapag gusto lang gumalis ni Aisha radhiyallahu anha, babalik niya kamelyo, paupo. Hindi niya tinitignan. Basta kaya ang asawa ng prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Aisha radhiyallahu anha, then akatakin niya naman ang lubid until na sila ay magpahinga. Ang mga hipokrito na naiiwan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ito. Nakita nila si Aisha radhiyallahu anha nakasakay sa kamelyo ni Safwan bin Mu'tal, abang awak ni Safwan ang tali at naglalakad sila. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam patuloy na sila sa pagpasok ng Madina. So na makita ito, ang mga tao ay nagkaroon na ng kanilang mga sariling mga sapantaha, panghihinala. Noon as para sa inyo, sa lugar na ito na kung saan ay An-Nahar ad-Dahira, nandoon sila. So ang mga tao, nagkanya sila ng mga salitaan. Bakit kasama ni Safwan ng taong si Aisha? Sugo na nga lang, nagpahuli sila. Nakasakay pa sa kamelyo ni Safwan itong si Aisha radhiyallahu anha. So, anong ginawa nila? Parang meron dito na ibang pangyayari o anong nangyayari? So, iba-iba. Bagamat walang katiyakan, pero nakakuha na naman ng butas itong si Abdullah Ubay bin Salul. Para paibsan muli ang kanyang galit, lihim na itinatagong puot at galit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, naggawa na naman siya ng pakana at ang kanyang mga talagang solid na tagasunod na ikinalat nila sa mga tao pa lang dito na alam nyo ba si Aisha radhiyallahu anha at yan si Safwan ay mayroong ugnayan na sila ay palagay ko dahil sila ay mayroong ugnayan ay gumawa ng pakikiapid. Subhanallah. Pinagbintangan ngayon ni Abdullah Ubay bin Salul, ikinalat niya sa mga taong dito kung nasa sa oras na yaon ay nakababa ang mga taong sandatahan na mga ibang may mga Muslim dito at mayroon ding maraming mga ipokrito sa Hira. So sabi niya, ganun nga, gumawa siya ng salita, ito si Safwan, parang yan, balang balita ko, may ugnayan sila ni Aisha radhiyallahu anha, nagpahuli sila, ano pa ba, napakalinaw niyan, huling-huli sila, kitang-kita natin sila na napakalayo nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung hindi tayo nagpahinga dito, baka hindi man natin makikita yan, napakalinaw na sila ay gumagawa ng pakikiapid. So ikinalat nila ito na si Aisha radhiyallahu anha at Safwan ay gumawa ng pakikiapid hanggang sa makarating sila sa Madina, hanggang sa nakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan napagtantungan nila na wala sa hawda si Aisha radhiyallahu anha. So dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi naman pwedeng magdesisyon yan nang walang revelasyon o walang katiyakan, hindi siya umiimik. Pero as a natural na tao, siguro isipin mo, wala nga sa hawda si Aisha radhiyallahu anha. Ano bang nangyari? Kung saba siyang umalis dito na hindi namin alam. Siyempre, gano'n lang iisipin mo. Hindi mo isipin yung may nakalimutan siya, may hinahanap siya. Hindi mo isipin yon. Ang malinaw iisipin mo dahil alam mong nandun siya, lumabas siya ng walang nakakaalam. That's why pag ihinalaan mo yung ganong mga gawain o posisyon na gawain, manghihinala ka nga naman. Okay? Pero ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam nating tumatanggap siya ng revelasyon, hihintayin niya kung ito ay may katotohanan o wala. Ang sinasabing itong si Aisha radhiyallahu anha ay gumawa ng pakikiapid. So, in this situation, masaya. Of course, masaya si Abdullah Ubay bin Salul dahil nakagawa na naman siya ng maaaring ikasakit ng loob ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bigyan ng pagkakawatak-watak, pagkakagulo, pagkakalito ang mga Muslim. Of course, magugulo, malilito ang mga Muslim dito. Mother of the believers, mother of the faith of the believers. Can you imagine, nakikiapid? O, di ba?
At kaya nga may mga Muslim dito na mapaparusahan, mamaya, 3 sila, mapaparusahan sila dahil nakumbinsi sila na si Aisha radhiyallahu anha, talagang naniwala sila na siya ay nakiapid. So kabilang sila ngayon sa mga nagkakalat ng chismis na si Aisha radhiyallahu anha ay nagawa niya ang pakikiapid. So in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa naghihintay siya ng revelasyon, walang tumarating matagal-tagal na, almost mag-iisang buwan, walang dumating na revelasyon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So kumuha siya ng payo sa mga sahaba, matatapat, inipon niya, kung kailangan niya bang hiwalayan si Aisha radhiyallahu anha, anong meron siyang ugali, sinong nakakakilala sa kanya, kung karapat dapat siyang hiwalayan, o siya ay hindi karapat dapat hiwalayan. So para magkikukuha siya ng payo sa mga kanyang kasamahan, para makita kung si Aisha, kung gaano siya talagang mayroong pagkatao. So in this situation, sabi ni Ali radhiyallahu anhu, sabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kung humihingi ka ng payo, kung hihiwalayan mo si Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, hiwalayan mo na lang. Hiwalayan mo na lang siya at kumuha ka na lamang ng iba. Ito ang aking opinion o sugo ng Allah. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu. So, ang opinion naman ni Usama, radhiyallahu an, sabi niya, Rasulullah, panatiliin mo ang iyong asawa, Rasulullah. Ha? Huwag mo nalang pansinin yung mga sinasabi ng mga taong yan. Katotohanan ito ay ating mga kaaway na dapat tayong mag-ingat at nabanggit na ito sa Quran Humuladuwu fahdarhum Sila ay inyong kaaway, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsipag-ingat kayo. Rasulullah, huwag mo nalang pansinin yan, mag-ingat na lang tayo sa kanilang mga ginagawang pagkakalat ng maliw na yan sa palagay ko, sabi niya, walang katotohanan yan dahil kilala ko, anyong asawa na si Aisha radhiyallahu anha ay wala akong alam na gumagawa yan ng anumang kasamaan. So in this situation, tinanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pinalayang alipin. Mayroon nitong pinalayang alipin, si Aisha radhiyallahu an. So, pinuntaan niya ito, sabi niya, anong masasabi mo kay Aisha radhiyallahu anha? Anong masasabi mo sa kanya? Ikaw, pinalaya kanyang alipin, nakasama mo siya talaga. Nang gabit araw, kapag wala ako, alam mo lahat ang kanyang pagkugali. Sabi niya, anong masasabi mo sa kanya? Sabi niya, Rasulullah, nakasama ko, wallahi, sabi niya, asawa niyo. Wala akong nakita ni katiting na masamang gawain ng taong yan. Napakatuwid na babae niya, sabi niya. So meaning, hindi niya talaga dapat iwalayan. Kung gano'n, dahil napakatuwid na taong to, himala yung gawin niya ang pakikiapid. So pinuntaan niya ngayon si Safwan bin Mu'attal, yung nagigila ng kamilyo. Sabi niya, Safwan, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng mga nakalingid na mga bagay. Wala tayong may tatago sa kanya. Ang tinatanong ko lang, Safwan, ay naghingi ako ng payo sa mga kasamaan kung dapat ko bang hiwalayin si Aisha. Hindi ko naman pinararatangan na siya ay nakiapid o ikaw nakiapid. Sabi niya, ano bang nangyari? Ya Rasulullah, sabi niya, katotohanan, wallahi, walang nangyari sa amin ni Aisha radhiyallahu anha. Rasulullah, sabi niya, wala. Sabi niya, nakita ko lang si Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, natutulog habang ako ay padaan. At alam niyo naman, slikas sa akin kapag nag-jihad, pabalik tayong Madina, nagpapahinga, pagod tayo, natutulog ako at matakaw ako sa tulog. Nung makita ko nakahiga siya Rasulullah, ahayaan ko ba, matatanggap ko ba sa aking sarili? Makita ko ang ina ng mananampalataya na iwanan ko doon sa lugar na gano'n, Rasulullah? Hindi ko kinausap ang inyong asawa, ni tinitigan hindi ko tinitigan. Rasulullah, ayan ang Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng sabi mo, alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nangyayari, nakatago, nakalantad. Wala akong ginawa kundi pahupuin ng kamelyo, pagsasakay siya, pahupun din, at saka pag siya'y bababa o magpapahinga, lalayo kong kamelyo, alis ako, para mapalayo sa mga gawaing masama, ayaw ko magkaroon ng kasalanan. Rasulullah, ang katotohanan walang nangyari sa amin, Rasulullah. So, of course, hindi pa rin naniwala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hintay niya pa rin ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil mas marami na ang nagkakalat ng maliw, maging ang kanyang mga magulang ni Aisha radhiyallahu anha, hindi naman nagkakalat, alam na rin nila. Pati si Abu Bakar radhiyallahu anha, alam na rin nila, nasasaktan na sila dito sa nagkalat na talaga ang gawaing pakikiapid na ibinabalita na ginawa daw ni Aisha radhiyallahu anha. So, alam niyo ba, mayroong pang muntik mag-away mula sa mga kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, yung isa, si Usayd bin Hudayr, talagang gusto niyang patayin. Si Abdullah bin Salul, galit na galit siya. Gusto niyang patayin ito . So, hindi siya naniniwala, taga Al-Aus ito. So, meron naman si Sa'd bin Ibn Ubadah naman, ito ay tribong Kasrad, katribo ito ni Abdullah bin Salul. So, pinagtatanggol niya naman ngayon
si Abdullah Ubay bin Salul sa kanyang ginawang pagkakalat ng maliw na ito. So, meaning ang Al-Aus na ito at Al-Kasrad, nagkaroon sila ng mga hindi magandang pagsasalita, nagkakaroon ng almos, mag-away sila. Naku, nabalitaan to ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinuntahan sila at pinagsabihan sila. Kayo ba hindi titigil sa inyo talagang mga ginagawa? Ako'y naririto pa nakasama ninyo ay hindi nyo iniiwan ang gawahing mga jahiliya. Sabi niya, iwanan nyo yan, sabi niya. So sila ay nanahimik at tumigil. Samantalang si Aisha radhiyallahu anha, balikan natin siya, wala siyang kaalam-alam pa dito ha. Wala siyang kaalam-alam. Can you imagine, almost 1 month na, wala pa siyang alam sa ikinakalat nilang nakiapid siya. Bakit? Kasi itong si Aisha radhiyallahu anha, pagbalik nila, nagkaroon siya ng sakit. That's why nasa bahay lang siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at wala siyang kaalam-alam dito maliban sa nakikita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, putlang-putla siya. At ito ay likas na kay Aisha radhiyallahu anha na alam niya dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, every time na magkasakit si Aisha radhiyallahu anha, masyado siyang malingap, puyat. Kaya napapansin niya palaging maputla ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dahil alam niya may sakit siya, natural kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na maputla siya. Pero hindi niya alam, almost 1 buwan na rin na problema ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kakaisip ko. Siyempre, tao yan, natural yan, nagdadamdam, niya lang hindi siya makapagdesisyon dahil wala pang revelasyon. Hindi niya alam kasama doon kung bakit namumutla ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, almost wala siyang tulog, wala siyang pahinga. Natural lang, tao lang yan, nag-iisip din siya. So in this situation, nung gumaling si Aisha radhiyallahu anha, nakasama niya si Mistah. Itong si Mistah, si Mistah, anak niya si Mistah, ito sa nagkakalat na nakiapid si Aisha radhiyallahu anha, narinig niya sa mga tao at kinakalat niya rin to. Pag kinakalat mo yan, kahit hindi mong hindi ka naniniwala, maniniwala ba sila? Kinakalat mo yan. So in this situation, nanay niya ito. Nadapa siya sa paglabas nila. Nadapa siya o sinasabing natapilok itong nanay ni Mistah. Sa kanyang pagkatapilok ay nabanggit niya sa Mistah. Parang sa isang report ay naisumpa niya ang kanyang anak dahil sa galit na ikinakalat niyang nakiapid si Aisha radhiyallahu anha. Sa isang report naman hindi, tinatawagan niya si Mistah para humingi ng tulong dahil nadapa siya. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, nandito naman ako, ba't ang anak mo pa tinatawag mong tumulong sa iyo samantalang katabi mo lang ako? Doon niya inamin. Sabi niya, Aisha radhiyallahu anha, wala ka bang alam sa nangyayari dito sa atin? Wala kang alam sa bagay na ikalat na kalat patungkol sa iyo? Sabi niya, wala. Ano yon? Hindi mo ba alam na alam dito sa atin na ikaw ay nakiapid kay Safwan bin Mu'atta? Subhanallah, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, wala kaming ginawa ni Safwan bin Mu'atta, maliban lamang ako ay kanyang isinave, iniligtas sa panganib na lugar, isinakay niya ako, hindi niya ako kinausap, hindi niya ako tinignan, hanggang sa makarating kaming Madina. Wala kaming ginawang masama. Sabi niya, sa bagay sabi niya, kung sasabihin ko yan, kung kalat na, hindi niyo na ako maaari sigurong paniwalaan pa. So that's why sabi niya, kung ganun pupunta ako sa magulang ko para ito ay kumpirmahin. Yan maganda. Kukumpirmahin mo muna kung totoo ito sinasabi ni Mistah radhiyallahu anha. And then, pumunta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kay si Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, hindi niya sinabi to. Mayroon ka palang tinatagong alam niyo pala. Wala siyang ginagawa sinabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gusto niya muna i-kumpirmahin mula kung totoo ito. Sabi niya, Rasulullah, pwede bang pahintulutan mo akong umuwi muna sa bahay? Sabi niya, sige, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, pumunta siya sa kanilang taanan at sinabi niya kay Abu Bakar, sa kanyang nanay, na kung totoo ang balita, na siya ay nakiapid. So, napaiyak ang nanay niya at naluhalwa rin dito si Abu Bakar radhiyallahu an, na sabi niya, katotohanan ito ay wala silang tinago. Kung narinig nila, hindi naman sinabi nakiapid si Aisha radhiyallahu anha. Kung anong narinig nila, narinig namin na gano'n ang kalat na kalat dito at tanyag na tanyag, kilalang kilala na ikaw ay gumawa ng pakikapid kasama si Safwan. In this situation, umiyak siya si Aisha radhiyallahu anha. 3 days and 3 nights. Allahu Akbar. Kapag ganun kakatagal umiyak, yung atay mo alos mahiwa yan. Kaya naramdaman ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, atay ko sa pagyak kong yun, sabi niya, almost mahiwa siya. Ganun yan, mamamatay ka kapag hindi ka tumitigil umiiyak. Masisira ang pyesa mo sa loob ng katawan. So, hindi na makayanan ni Aisha radhiyallahu anha, ay nagtimpi siya na umaasa na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng revelasyon dito para patunayan na ito ay walang katotohanan. Then dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Ang daming papupulot ng mga wisdom dito sa pangyayaring to. Sabi niya, Aisha, total alam mo na rin, nagtanong ka na sa iyong magulang, alam mo na ang nakakalat ng mga salita rito, bagamat wala pang kumpirmado na ito'y totoo hindi, ang alasamantalang hit nakakaalam. So sabi niya, kung ikaw ay walang kasalanan, tiyak na ikaw ay hindi papatawan ng kasalanan at paparusahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala o Aisha. Ngunit kung ikaw ay may kasalanan, humingi ka ng tawad, sabi niya. Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala at mapagpatawad oras na inamin mo yan. Sabi niya, usugo ng Allah, kung ako'y magsasalita sa inyo, sa bagay na yan, maaaring hindi nyo ako paniwalaan kahit sabihin kong wala akong kaalaman dyan. Wala akong alam. Alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ako'y ignorante sa bagay na yan. Pero marahil ay hindi nyo na ako paniniwalaan. Siguro sabi niya, wala na akong maibibigay dito na halimbawa na masasabi sa bagay na ito, maliban sa halimbawa na sinabi na lamang ni Yusuf alayhi salam, na sinabi sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nasabi ito ni Yusuf alayhi salam. Ano yun sabi natin? Ano yung sinabi ni Yusuf alayhi salam na sasabihin ni Aisha radiyallahu anha? Ito na lang masasabi ko gaya ng sinabi ni Yusuf. Ganito siya sa Quran. Okay? Surah Yusuf to, verse 18. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Yusuf alayhi salam, pasbarun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Yusuf, ano sinabi niya? Ganito rin nasa ni Aisha radiyallahu anha, na para rin sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Aisha radiyallahu anha kung ano sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Yusuf alayhi salam. Sabi niya, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Yusuf alayhi salam, kaya't magtimpi ka ng mabuti. Magtimpi ka ng mabuti at si Allah lamang ang manghihingan ko ng tulong ayon sa inyong inilalarawan. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magtimping mabuti. Then sinabi ni Yunus alayhi salam, at ganoon din, ganoon na lang masasabi ko ni Aisha, sabi ni Aisha radiyallahu anha, wala akong manghihingan ng tulong maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong mga inilalarawan. Meaning, yun naman pinagkakalat. Ano sinasabi? Walang makakatulong sa akin dyan. Maliban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So in this situation, nagtimpi si Aisha radiyallahu anha. Nagtimpi siya. Pero totoong nahihiya siya sa mga nangyayari dahil sa nakita niya kanyang asawa, hindi ba yung templado ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, puno siya ng kalungkutan, bighati, siyempre tao lamang yan, hindi siya kumikibo, pero hindi siya gumagawa ng masama. Malam natin, tanggap yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil yung pagsubok, pinagtitimpian niya. But dahil sa tao lamang siya, hindi maiwasan, makadama siya ng ganyang mga kalungkutan. Until finally, tumanggap siya ng revelasyon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tuwang-tuwa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinuri niya, dinakila niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At unang lumabas sa bibig niya pagkatapos niyang pinuri, dinakila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, O Aisha, sabi niya, O Aisha, pinatunayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inosente ka. At pinuntahan niya si Aisha radiyallahu anha at sinabi niya ito, masayang-masaya. Si Aisha radiyallahu anha, napakasaya ng magulang ni Aisha radiyallahu anha, kanyang magulang si Abu Bakar radiyallahu anhu, napakasaya nila, napatunayan na walang katotohanan ang balitang yon. Allahu Akbar. So dito bigong-bigo na naman si Abdullah Ubay bin Salul. Ito na ang huling lagapak ni Abdullah Ubay bin Salul. Sa matindi kasi itong ginawa niyang to Birumot, tinira niya dito ang asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakiapit. Subhanallah. So in this situation, masayang-masaya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroon sa mga Muslim ang nagkalat niyan. So sila ay nararapat maparusahan. Okay? Sino sila? Nireveal sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladina ja'u bil ifki usubatun minkum. Tunay na sila ay may tunay na dumating sa inyo na nagkakalat ng puri, meaning laban sa kay Aisha radhiyallahu anha, asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mula ito sa grupo ng mga mananampalataya. Mula sa grupo ng mananampalataya, Muhammad may nagkalat sa kanila. Inalam ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dito inalam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga paparusahan. Number 1, Mista. Yung nadapa kanina si nanay ni Mista. So si Mista ang mapaparusahan. Okay? Anak ito ni Atata, bin Atata. Number 2, ang mapaparusahan na patunayan ay si Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. And number 3, Hamna bin Tijas. So tatlo sila, Mista, Hamna, and Hasan.
Napatunayan sila ay nagkalat ng maliw. Paninirang puri kay Aisha radhiyallahu anha. Subhanallah, no? So anong nangyari? 80 latigo ang tinanggap nila mula sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero itong mga hipokrito, walang latigo. Kita nyo, wala. Hindi sila nilatigo. Walang parusan dumating sa kanila. Only Muslim lamang ang pinaparusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, ang tanong, bakit yung ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pero unahin natin ang tanong, bakit tumagal muna ang mensahe bago ito nirevealan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ibig mo sabihin, pinahirapan niya ang kalooban ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Aisha radhiyallahu anha, ang mga malalapit sa kila, Abu Bakar, nanay ni Aisha radhiyallahu anha, at iba pa? Anong wisdom? Ang wisdom dito, kung bakit matagal na inilapag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasagutan tungkol sa usaping ito, ay para ipakita ang tunay na ugali pagdating sa pagtitimpi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ang huwarang halimbawa, modelo sa mga Muslim, kumpleto ang Islam, kailangan maipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kapagtimpi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, matagal niya nang pinagtitimpian ang mga hipokritong ito, matagal niya pinagtimpian ang mga tao sa Makkah hanggang sa Madina, marami siyang pinagtimpian. Pinagtimpian niyang lahat ng ito, mayroong wisdom. So matagal ng panahon, nagtitimpi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? So in this situation, matagal ang revelasyon para subukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang totoo, kung sino ang matapat, sino ang tunay na nananalig, at sino sinungaling. Kung kita mo rito, may mga Muslim na latigo sila. So, that's why mayroong posibilidad, Allah knows best, kung bakit tumagal para tingnan niya lahat ang kanyang alipin. Bagamat alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari sa inaharap, titingnan niya, ipakita sa mga tao, sino sinungaling, sino matapat, sino matatag, sino mahina. So, in this situation ay nakita lahat dito ang mahina, sinungaling, matapat, matatag, at hindi matatag. So, in this situation, sinubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, linikha niya ang mga tao pagsubukan lamang kung sino magaling sa gawa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyubluwakum ayyukum ahsanu amala. Linikha niya ang kamatayan, binigyan buhay pagkatapos, susubukan niya. Liyubluwakum, susubukan niya kayo. Kung sino ang magaling sa gawa. Of course, ipakikita niya dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa tagal ng panahon na ito na hindi tumanggap ng kasagutan para ipakita kung paano kagaling sa gawa ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bigyang solusyon ang lahat ng mangyayari pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magiging paulit-ulit ang ganitong uri ng problema from Makkah sa dila ng mga Quraysh, mga kamay ng Quraysh, sa mga dila ng Quraysh, sa mga hipokrito. Pinakita niya kung paano niya pinakatunguhan lahat ng mabuti ito. Pinakita niya kung paano mayroon itong wisdom sa kabila, sa likod nito. Pinakitunguhan niya lahat ng mga bagay na ito sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala para ipakita siya na kung paano siya magaling sa gawa. At alam natin, pinakamagaling sa gawa, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ito'y pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran in natural phrase. Siya talaga ay pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong lumalakad sa mundong ito, ang pinakamahusay na mayroong ugali sa mundong ito na lumakad sa mga nakaraan at darating pa, walang iba ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even na sa matagal na panahong walang revelasyon sa bagay na ito, makikita mo walang ginawang kasamaan, walang ginawang pananakit, maging sa dila kamay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging kay Aisha radhiyallahu anha, maging sa kanyang mga biyanan, wala siyang ginawa. Talagang ipinakita niya kung gaano ang tamang solusyon, tamang pagtitimpi sa lugar na ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, gusto rin ipadama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay, pa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kapag mayroong kahirapan, mayroong kalungkutan, kahipaghihatian, kasunod ay kasiyahan, kaligayahan. So gusto rin ipakita na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang matinding hirap na ito, matinding pagsubok, pagkatapos naman nito ay binigyan niya ng tunay na kaligayaan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat asawa mo nga naman, mother of faith of the believer, ginawang makikipid, ngunit walang katotohanan, sino ba naman ang hindi magiging masaya? So ipinakita na ang tao kapag sinusubukan, pagkatapos nito ay mayroong kaligayahan. At ito ay inulit ng Allah subhanahu wa ta'ala, diniinin niya, ito ay mangyayari, may kahirapan, may kaginhawaan. Ngayon, bago tayo dumako sa mga iba pang benefit sa wisdom dito, bakit kaya hindi niya pinarusaan ang mga hipokrito? So, Allah knows best, unang-una,
Pinarusaan niya ang mga Muslim dahil para ito sa kanilang mga kapatawaran. Rights ito ng Allah subhanahu wa ta'ala parusahan sila, latigo. Kapag pinarusahan mo sila, tumingi ka ng tauba, hindi ka napaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay dahil pinatawad ka na niya. Ang mga hipokrito, hindi sila pinarusahan dahil marahil ang Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya na sila ay palasapin na mas matinding parusa sa kabilang buhay. And of course, nonsense naman kung sila ay paparusahan dito, hihingi silang tawad, paparusahan sila, mapapatawad ba sila? Wala. Wala naman sense, walang silbi, walang saysay ang pagpaparusa sa kanila. Pero kung hindi mo sila paparusahan, kung ipapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag silang parusahan, huwag silang paparusahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maaaring mayroong mas magandang mangyari. Bakit? Can you imagine nangyari dito? Sabi niya Umar, radiyallahu an, sabi niya Umar, nakita mo nung pinapapatay mo si Abdullah Ubay bin Salul sa akin? Sabi niya, sugo ng Allah. Kung pinatay ko siya noon, sa palagay mo kaya hindi sila kokontra ang kanyang mga kasamaan at hindi sila lalaban sa atin at hindi titigas ang kanilang puso at patuloy na lalayo sa Islam? Sabi niya, totoo yan Rasulullah, sabi niya. O kita mo, kung pinapatay ko siya at pinakinggan kita noon, tiyak na tutulungan siya, kokontra sila, lalaban sila at hindi sila magmumuslim. Pero tingnan mo ngayon, sabi niya Umar, hindi ko siya ginawaran ng parusa, pinabayaan ko siya at nalaman ng kanyang kasamaan na ang kanyang gawaing talagang tandisang ginawang ito na kamalian, sila mismo ay nahiya at ayaw na siyang kausapin. At kapag nagsasalita si Abdullah bin Salul, pinatitigil siya. Meaning, inis na sila, ang kanyang mga kasamaan, maliban sa kanyang mga tapat na mga kasama. So every time na magsalita siya, si Abdullah bin Salul, pinatitigil siya, wala na silang tiwala. Palagay mo kaya Umar, kung papapatay ko ngayon yan, hindi siya papatayin? Papatayin siya, Rasulullah, sabi niya. O kita mo, sabi niya, kung papapatay ko ngayon yan, sabi niya, papatayin na siya. Pero hindi pa rin. Dahil ang gusto ko pagkatapos nito ay magpakatotoo sila. So after nakamatay ni Abdullah bin Salul, ang mga hipokrito ay naging totoo sila. O ano sabi niya ulit? Tingnan mo Umar, kung ginawa ko yon, patuloy na titigas ang kanilang mga puso at lalayo. Pero dahil hindi ko ginawa yon, kita mo ngayon, naging totoo silang Muslim Umar. Dahil hindi ko ginawad yung gusto mo kay Abdullah Ubay bin Salul. That's why hindi na pinarusaan nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil walang sense kung sila ay paparusahan. Pero kung sila ay hindi paparusahan, may sense. Dahil maaaring magpakatotoo sila. Iba na si Abdullah bin Salul, malay mo, mag-embrace siya ng totoanan. So may sense. That's why, dahil dito ay may wisdom dito, alam natin tumatanggap ng revelasyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi sila pinarusaan, dahil ang layunin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay magpakatotoo ang mga hipokrito na ito na sila ay maging totoong Muslim at ito naman ay nangyari. At alam natin sa Islam, ang pagbibigay ng mga parusa ay yaong makikinabang ang mga tao. Hindi yung paparusahan mo na hindi makikinabang ang tao except na lamang kung karapatan ng isang pamilya. Halimbawa, pinatay mo ang tatay ko. Muslim ako, kahit hindi ka Muslim, nakapatay ka at gusto naming papatay ka, karapatan namin yon. Pero kung walang ganun, kung paparusahan mo siya ay nararapat makikinabang ang mga tao. Halimbawa, nagnakaw ka, puputulan ka namin ng kamay. Makikinabang ba ang mga tao, mga Muslim? Palagay nyo? Makikinabang? Makikinabang dahil bakit? Matatakot silang magnakaw, wala nang magnanakaw at magiging ligtas ang mga pwedeng nakawan. Minsan nilanakawan na pinapatay pa. Hindi mangyayari yon. So may nakinabang isa lang ang yung pinarusaan pero ang makikinabang buong lipunan. Pero kung si Ubay bin Salul ay papatayin mo o paparusahan mo na latigo, may makikinabang ba? So in this situation, kung pinatay niya ito, ano mangyayari? Lalayo lang ang mga tao, walang makikinabang. Meaning, hindi sila mag-embrace. Hindi sila magpapakatotoo, titigas ang puso, lalaban sila. Wala nangyari. So, mali ang pagpaparusa kapag kaganon. Ang pagpaparusa, yung makikinabang ang mga tao, ang ang lipunan. Katulad ng pag pinatay siya o pinarusahan, yung mga hipokrito lalong titibay, lalong titigas, lalong lalaban. Walang nangyari. So, dahil dito hindi ginawa yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil alam niyang walang sense ang pagparusa o pagpatay kay Abdullah Ubay bin Salul. Ngunit may sense, kung hindi niya papatayin, paparusaan, maaaring ang kanyang mga kasamaan ay magpakatotoong Muslim. At ito nga ay nangyari sa pagkamatay ni Abdullah Ubay bin Salul. Alhamdulillah. So marami ang wisdom sa pangyayaring ito sa Baitul Mustalik kung bakit ito pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ipinakita niya ang mga munapik ay mga sinungaling. Tandisang mga sinungaling, ang mga munapik, walang takot, manira, manlibak kahit ikaw ay isang propeta o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin nila ang magsinungaling ay makuha lamang nila ang kanilang mga pagnanasa sa kanilang mga sarili kahit na ito ay masama. No? So, at ipakita dito ang mga hipokrito
ay hindi naglalayon na tumulong sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi magdagdag ng paghapdi, sakit, pagkakagulo, pagkakalito sa mga Muslim at naghahangad lamang ng mga samsam bilang makamundong bagay. Okay? So dito ay napag-alamin natin si Aisha radhiyallahu anha, hindi rin siya basta naniniwala. Mas sinusunod nilang kumpirmahin muna ang isang bagay kung ito'y totoo o hindi. At nakita natin ang kanyang pamilya, hindi sila nagtatago dahil sa kung anong narinig nila, sinabi nila kay Aisha kahit anak nila ito, radhiyallahu anha, na ito ay totoong kumakalat na ikaw ay nakiapid. So meaning, hindi mo pwedeng itago ang isang bagay, lalo na kung ito ay nararapat talagang ilantad at magbibigay ng kapakinabangan sa ating lupunan o ating umma. So ibig sabihin, halimbawa, nakita nyo nagnanakaw to, kailangan namin ng saksi, dalawang matapat na Muslim, kitang-kita nyo, hindi nyo dapat itago yan. Ba't itatago mo? Dapat siyang parusaan, parang sa ganun, huwag siyang tularan, at yung mga tao ay maging ligtas sa kapahamakan. Kaya imagine, kahit bukas ang bahay nila, walang magnanakaw dahil takot silang magnakaw, mapuputol ang kanilang mga kamay. So, hindi natin dapat itago ang mga bagay na dapat hindi itago, pero may mga bagay na dapat nating itago at itago na lamang. Hindi lang, walang pakinabang to kapag nilantad mo, mga paninira, mga panlilibak, huwag mo lang ilantad yan dahil hindi magdudulot ng mabuti ang mga ganyan. So, that's why, ang pagtatago at paglalantad ay mayroong batas sa atin sa pananampalatayang Islam, compare kailan pwedeng itago, kailan pwedeng hindi ito nararapat itago, lalo na ang kaalaman ay hindi ito itinatago, nararapat itong siwalat, ang mga knowledge sa Islam, dapat itong ituro, ikalat, isambulat sa mga Muslim. Okay? So dito nakita natin ang malaking pagtitimpi, pagtsatsaga ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Aisha radhiyallahu anha, tamang kasamaang matatapat na totoong Muslim na sila ay nagpapayo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag mo pakinggan Rasulullah, sila ay mga kaaway, huwag kang makinig sa mga walang katotohanan. Ang sinasabi nila, pinalalakas nila ang loob ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So in this situation, marami talagang wisdom ang makukuha natin sa kasaysayang ito, pero ang pinakamaganda rito, winasak na ng lubusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Abdullah Ubay bin Salul. Dahil pagkatapos nito, mukhaman, ulo, Abdullah bin Salul, even na kasama niya, mula ng araw na yaon, na mapatunayan siya'y gumawa na ng mga salitang ganito, na napakatinding salita, ay hindi niya na maiharap ang kanyang muka sa kanyang mga kasamaan, maliban yung matapat niya mga kasamang hipokrito. Wala na, hindi na niya maiangat dahil kapag nagsalita siya, mismo sila, tigil, huwag ka na magsalita, tumigil ka. At handa nilang patayin si Abdullah Ubay bin Salul kapag hindi siya tumigil. That's why, wasak na wasak siya, ang taong ito. Sa huling pagkakataon na ito, nagplano siya ng masama kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para wasakin niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, wasakin niya ang mga kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wasakin niya ang Islam, ngunit winasak siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat alam natin, wa makaru, kung sila'y nagpaplano, wa makaru makarallah. Ang pagpaplano ng Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na mainam ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natapos natin ang tatlong pangyayari sa Baitul Mustalik na kung saan ay napakalaga nito, especially ang story of the Ifk, kapag paano mo ipagtatanggol ang pakikiapid na sinasabi na kiapid si Aisha radhiyallahu anha kung hindi mo ito napag-aralan. Pero kung napag-aralan mo, napakasimple lamang ipagtanggol ang ina ng mananampalataya na si Aisha radhiyallahu anha kapag napag-aralan mo ang buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga asawa. So inshallah, we will continue this inshallah next week. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.